Pag-usapan naman natin yung column sa Manila Times sa counterpoint na impeachment looms. Kitang-kita na ba, Attorney Sal, ang planong pagpapatalsik sa pangalawang Pangulo para sa 2028 elections? Grabe na kampanya ng mga, especially Attorney Sal, ng mga makakaliwa dyan sa Kamara. Talagang yun nang yata ang magiging role nila dyan sa Kamara. No? Sila yung magbe-build up ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayan nakatakda na yan. Kaya nga yung mga naririyan, tinimulan na nila na magbigay ng pundasyon. But as I said repeatedly, there is no impeachable ground. Whether yan sa confidential funds, whether yan sa pamamaraan ng paggastos ng confidential funds. But yung mga tinatawag yung mga sarili nilang the young guns, nasabi ng iba naman, anong the young guns? The young idiots. Sabi ko, hindi naman the young idiots. Sabihin na lang natin, they are the young unknowns. Mga nobodies in Congress, but they want to pluck themselves out of anonymity dahil hindi sila kilala. So, yan ang magandang plataforma para makilala sila. Bago nga, bagong mukha. Pero siguradong talagang itutuloy nila yan. Ang magiging katanungan na lang dyan, kung makakapasa sa Senado, ang mga senador ang magiging hukom. Kasi sa impeachment, ang magiging mga piskal, ang mga taga-usig ay ang mga kongresista. Tapos, ito namang mga senador, silang 24, sila ang mga hukom. So, kailangan mo majority vote to convict or to acquit. Ano ngayon ang tingin natin dyan? Kung may acquittal ba o may conviction? Una-una, kung susundin mo ang batas, walang ibang desisyon kundi acquittal. Pero hindi naman nga nila sinusunod ng batas. Kaya ang katanungan dyan, yung 24, ang matitira doon ngayon bago mag-alala, 12. Kaya kailangan yung mga matatapos na termino, papalitan mo ng 12. Ito ngayon yung halala na darating. So, depende ngayon sa mga senador kung they will be beholden to Malacanang. Kasi ang Malacanang, tanggihan man o hindi, siyempre gusto nilang matanggal ang Vice President na rapture na yung relasyon tira. Kaya gusto nila tanggihan yan. Ngayon, kung manatiling mga loyal sila sa gustuhan ng Malacanang, talagang matatanggal yan, mga makukonvict. Pero kung maninindigan ang majority sa kanila, ma-absorb yan. However, regardless of the outcome of the impeachment, sabi ko dyan sa artikulo ko, makonvict man, manalo man o hindi, itakda niyo po sa bato ang sasabihin ko ngayon. Si BP Inday Sara, whether inabsuelto niyo yan o kinundik yan, ay magiging political martyr yan. Magiging bayani yan. Yan ay yayakapin ng taong bayan, magsisimpati yan, at tatahakin niya yung tinahak na landas ng kanyang ama papunta sa Panguluhan. Kaya yan ang susunod na presidente sa 2028 kahit na anong gawin niya dyan.